Tumataas ngayon ang mga kaso ng mga tripulanting naiipit sa sitwasyon dahil sa pang-aabandona ng kanilang mga manning agency o ship owner. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sa loob ng 6 na taon na pagtatala ng mga ganitong klaseng insidente, pinakamataas na bilang ang nanggagaling mula sa mga OFW fisher. But I will say categorization of abandonment kahit na walang physical abandonment as long as hindi nakapagbayad yung ship owner ng contractual wages for a period of at least 2 months. There need not be physical abandonment in that sense. Iba't ibang paraan naman ang isinasagawa ng DMW upang matiyak ang seguridad at kapakanan ng mga Pilipinong tripulante. Sang-ayon ito sa Maritime Labor Convention ng International Labour Organization o ILO, pati na rin sa Magna Carta for Filipino Seafarers na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong nakaraang taon. So, we are not strangers. We are well entrenched in terms of protecting our OFWs in abandonment situations. So we are monitoring situations of abandonment. Kasama rito ang pag-oobliga sa mga manning agency at mga may-ari ng barko na mag-report ng mga nangyayaring maritime incident gaya ng aksidente o pagkamatay sa loob ng 5 araw. Samantala, ang mga biktima naman ng pang-aabandona ay agarang tinutulungan sa pamamagitan ng repatriation efforts at pagbibigay ng medical, financial at legal assistance. And on the part of the DMW, we do not hesitate to penalize licensed manning agencies and ship owners who are involved in abandonment situations. Kamakailan ay umabot sa 10.3 million pesos ang ibinigay sa 246 na distressed seafarers na biktima ng Buwan-Tala Manning Agency na kasalukuyang suspindido na ang lisensya at naka-endorso na sa Department of Justice o DOJ para humarap sa criminal prosecutions. Ayon sa kagawaran, batay sa pinakahuli nilang ulat, ay ligtas na ang mga nai-report sa kanilang inabandonang seafarers sa iba't ibang panig ng mundo. Tiniyak naman ng DMW na patuloy itong nakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno at mga maritime administration abroad upang lalo pang maitaguyod ang seguridad at karapatan ng mga Pilipinong marino. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.